VP Sara Duterte, confident na sa impeachment. Mukhang mahihirapan na siyang makonvict, pero may isang bagay ang hindi niya maiiwasan at ipanalo, ang ICC case. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte? May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. Posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. So sa tingin ko, mahihirapan kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Vice President Duterte, ligtas na nga ba sa impeachment? Pero paano kung may isang kasong hindi maikutan? Mukhang kampante na si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Pero teka, bakit parang hindi siya mapakali tuwing nababanggit ang ICC? Simula pa lang ito, pero huwag kang bibitaw dahil habang iniisip ng marami na tapos na ang laban ni VP Sara sa Kongreso, may isa pang laban na hindi basta-basta. Isa na hindi niya kayang diktahan. Isa na kahit lahat ng senador ay bumoto ng acquit ay hindi niya kayang lusutan. Pero bago natin talakayin, iyan, isipin mo muna ito. Bakit tila ang lakas ng loob ni VP Sara ngayon kahit pa nakabinbin na ang impeachment trial? Impeachment trial, parang isang form ng political theater. Sa Davao City, matapos bumoto para sa 2025 elections, diretsahan ang sagot ni VP Sara. Kahit anong mangyari, guilty or acquittal, handa ako. Ibig sabihin ba nito, may kumpiyansa siyang kakampi ang Senado? Maaring oo. Ayon sa ilang analyst, ang resulta ng 2025 senatorial race ay pabor sa kanya, pero hindi lang basta boto ng taong bayan ang laman ng balota, kundi sino ang mga susunod na magpapasya sa kapalaran niya. Kaya nga raw, mas mahirapan siya makonvict kasi sa dami ng kaalyado niya ngayon sa Senado, halos imposible nang makabuo ng 2/3 vote para maalis siya sa pwesto. Kaya ba, kalma siya? Dahil kaya ng connections? Maaring ganun nga, pero may isang pangalang hindi niya nabanggit, ang ICC. Kasi ang Senado, kaya niyang harapin. Pero ang International Criminal Court, that's a different arena altogether. ICC, isang laban na hindi pwedeng takbuhan. Sa isang chance interview sa Cebu, sinabi ni VP Sara na siya raw ay nasa listahan. At marami pa ang nasa listahan ng ICC. Hindi ito haka-haka, hindi rin ito simpleng chismis. Ayon sa kanya, sa bawat pagdalaw niya sa kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay nasa kustudiya ng ICC. Nare-record ang kanilang mga usapan dahil sa pag-aakalang pinag-uusapan nila ang kaso, ang mga strategy at posibleng cover-ups. Therefore, kahit wala pang formal na akusasyon, mukhang binabantayan na siya. At alam mo, ang mas nakakilabot, hindi lang siya, pati ang nanalong si Senator Bato del Rosa.
Ang nanalo si Senator Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Posibleng mauna pa raw mahuli kaysa sa kanya. Pero bakit parang relax pa rin siya? Dito papasok ang malaking tanong. Confident ba siya dahil alam niyang hindi agad siya target? O confident siya dahil alam niyang may mas malala pang haharapin ang iba? Either way, hindi niya naiiwasan ang posibilidad dahil sa huli, kahit pa makalusot siya sa Senado, hindi niya kontrolado ang ICC. Kaya kaibigan, ano nga ba ang hindi niya kayang ipanalo? Simple lang, impeachment, kayang harapin, politika, tila kayang paikutin. Pero ang ICC, isang international legal system na hindi basta natitinag sa press con, media mileage o loyalty ng mga kalyado. Ending, hindi ito teleserye. Ito ang twist na hindi mo inaasahan. Habang nakatuon ang mata ng publiko sa Senado, ang tunay na hamon ay tahimik ngunit malapit ng sumabog. At kapag dumating ang araw na yun, hindi boto ng senador ang makakaligtas sa kanya. At ang tanong ay, totoo ba ang kanyang posibleng kaso sa ICC? I-comment mo naman sa ibaba mga kaibigan upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God. 1:18 verse 36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ipinaglaban sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako ibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula rito. Sa gitna ng mga impeachment hearings kaibigan, political immunity at international legal cases, madaling isipin na ang kapangyarihan at hustisya ay hawak ng mga nasa itaas. Ngunit ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus na ang tunay na kaharian ay hindi nakabase sa mga korte ng tao, kundi sa kanyang walang hanggang kaharian. Sa 1:18 verse 36, ipinakita ng ating Panginoon Jesus sa harap ni Pilato na bagamat siya ay inaakusahan at nililitis, ang kanyang pamumuno ay hindi kaya ng sa mundong ito. Hindi siya umasa sa tagapagtanggol, taga-suporta o impluensya ng tao sapagkat alam niya ang katarungan ng Diyos ang siyang huling hahatol. Sa makatuwid, sa lahat ng kaguluhan, kontrobersiya at panlilinlang, ang tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa Senado o sa ICC, kundi kung ang puso ba natin ay nakasuko sa ating Panginoon Kristo, ang tunay na hukom. Dahil sa dulo, ang bawat kaluluwa, maging presidente man o karaniwang mamamayan, ay harap hindi lamang sa hukuman ng tao, kundi sa harap ng trono ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming mamuhay ng may katotohanan at pagkatakot sa iyo. Sa gitna ng paninilang sa mundo, ikaw ang tunay naming hukom. Huwag niyo po kaming hayaang maaliw sa pansamantalang kapangyarihan, kundi akayin niyo po kami sa iyong katotohanan at katarungan na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patuloy niyo pong alagaan ang aming mga leaders, ang mga mamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po o aming Panginoon Diyos sa pagkakataong ito at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at naway pakalinisin po kami sapat ito po aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.